Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayong muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko po na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome po sa 11:43 DZMR para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Ako po si Dr. Jennifer Gatiwan C., your program host, at kasama po ng Philippine Pediatric Society Northeastern Luzon Chapter. Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras at pag-usapan natin ang isang napapanahong usapin. So ngayong unang linggo po ng October ay National Newborn Screening Week. And pursuant to the Presidential Proclamation number 540, ang unang linggo po ng October ay inaalala po natin ang National Newborn Screening Week to draw broader public attention para magkaroon po ng kaalaman ang ating mga kababayan na napaka-importante po ang early detection ng mga namamanang sakit upang maiwasan po natin ang permanenteng pagkasira or damage ng katawan ng ating anak or makakapagpaligtas pa po ng kanilang buhay. At para mabigyan pa po tayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa ating paksa sa araw na to, we are blessed to have with us our resource speaker for today. Proud Isabelino po siya at lumaki po siya sa Rojas Isabela at nakapagtapos po siya ng kanyang pre-med na BS Biology sa Far Eastern University. At ipinagpatuloy nga po niya ang pag-aaral ng medisina from the same institution, no, FEU Nicanor Reyes Medical Foundation. Naging isa po siyang, nag-train po siya bilang maging isang pediatrician sa United Doctors Medical Center in Manila at nagpakadalubhasa pa po siya in a subspecialty specializing po in newborn medicine sa mga bagong panganak. At siya po ay nag-train sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. At hindi lang po yun, no? Nagkaroon pa po siya ng observership training in neonatology, yun po yung newborn medicine, sa Children's Mercy Hospital, Kansas City, Missouri. Sa USA po ito. Siya po ay nagpa-practice nga po sa ating probinsya ngayon sa iba't ibang mga hospital dito sa Isabela United Doctors Medical Center, sa Esther Garcia Medical Center, at sa Kawayan Medical Specialist. Sa Kawayan pa lang po yun. Makikita din po siya sa Cabatuan Family Hospital at sa Padron Tibio Medical Center and Solier General Hospital. Napaka-busy po ng ating resource person sa araw na to. At welcome po sa Usapang Pangkalusugan, Doktora Ruth Burr Eclar. So, good morning, Hi, Dok. Doktora. Good morning po. Good Yes. morning po sa lahat ng mga nakikinig at mga viewers po ng programang to. Yes, so si Doktora po ay medyo nakadata kaya po ang kanyang magandang larawan po ang makikita natin. At salamat po for giving us a few minutes of your time. You have a very busy schedule pero napaunlakan niyo pa din po kami sa araw na to. At pag-usapan nga natin itong newborn screening at ang kahalagahan nito sa kalusugan ng ating mga anak, particularly sa mga bagong panganak at bakit na po natin ginagawa ito sa mga bagong panganak at kailan po, no? So, para po bigyan tayo ng kaalaman, let's give the floor to Dr. Ruth Burr Eclar. So, muli po, magandang umaga po sa ating lahat. So, ngayon i-discuss ko lang po, ibabahagi ko sa inyo yung mga dapat malaman natin tungkol sa newborn screening para lahat ng magulang malinaw kung ano ba to, para saan to. Okay? So, ano nga ba ang newborn screening? So, ang newborn screening ay isang simpleng pamamaraan upang malaman kung ang sanggol ay may congenital metabolic disorder na maaring maging sanhi ng mental retardation or maagang pagkamatay. So, bakit nga ba mahalaga to? Kasi kung titignan po natin, karamihan sa mga sanggol po na may congenital metabolic disorders, pag pinanganak po sila, mukha po silang normal. Di po ba? Pero sa pamamagitan po ng newborn screening natin, yung mga conditions na maaari nating malaman bago pa lumabas yung sintomas,
nalalaman na natin. So dahil dito, nabibigyan kaagad natin ng karampatang lunas para maiwasan yung mga mental retardation or yung maagang pagkamatay ng isang sanggol. Kung kailan ba to ginagawa ang newborn screening? So, ang newborn screening, hindi agad-agad yan ginagawa pagkapanganak ng isang sanggol. So, ang newborn screening, ginagawa to makalipas ang 24 oras pagkapanganak. So, siya yung best time natin na gawin yung test. So, paano ba to ginagawa? Kasi most sa mga magulang natin, ang inaalala nila is yung procedure nung paggawa ng newborn screening. Kasi hindi naman nila alam kung paano to ginagawa eh. So, ang newborn screening, ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkuha lang ng ilang patak ng dugo mula po dun sa sakong ng isang sanggol. Tapos pinapatak po yun sa isang special na paper, yung filtered card. Pinapatuyo, pagkatapos pinapadala po natin sa newborn screening centers. So, sino yung mga pwedeng kumuha ng dugo pag tinetest sa newborn screening? So kami po yon, kami mga doctors, mga nurses, mga medical technologists po natin, pati na rin po yung mga trained na midwife natin. Po pwede po silang kumuha ng samples. Okay? Yung newborn screening, saan ba siya ginagawa? So maaaring magpa-newborn screening sa mga ospital kung saan nanganak, sa mga lying-ins or mga bahay paanakan natin, at sa ngayon nga, available na rin po siya sa mga RHUs natin. So, yun. Kung tatanungin nyo rin po kung magkano ba yung newborn screening, nasa 1,750 po siya. Pero, kung ang isang nanay or ang tatay ng pinanganak na sanggol ay miyembro po ng PhilHealth, kasama na po siya dun sa tinatawag natin na PhilHealth Newborn Care Package. So kaya nga hinihikayat natin yung mga magbubuntis pa lamang or mga buntis pa lamang na mga mommies na sana before po kayo manganak, magmiyembro po muna kayo ng PhilHealth para hindi na po kasama sa mga alalahanin natin yung newborn screening pag nanganak po tayo. So, yun. Pagdating naman sa resulta ng newborn screening, saan to pwedeng makuha? Kung saan po tayo nagpagawa, po pwedeng makuha po natin doon yung mga results. So, ang resulta ng newborn screening, pwede pong makuha within 7 to 14 days pagkatanggap ng newborn screening center. Pero kalimitan ang ina-advise po natin sa mga magulang, sa inyong mga magulang, kunin yung newborn screening result pagkatapos ng 3 hanggang 4 na linggo. Kung hindi man kayo agad tinatawagan ng pinagpagawan nyo. Kasi usually kung magpa-positive yung result, dun, itinatawag naman po nila agad. So, ano nga ba yung ibig sabihin pag positive or negative yung result? So, pag sinabi nating negative yung result or negatibong resulta, ito ay nangangahulugan na normal yung test. So, makikita natin dun sa papel within the normal limits. So, negative yung results ng mga test na ginawa. Positive or positibong resulta naman, nangangahulugan yun na dapat nating dalhin kaagad or kaya ibalik agad yung sanggol sa doktor para sa mga karagdagang pagsusuri or kaya dun sa mismong hospital or pinagpagawan nun. Kasi may mga test na pwede pang gawin. Like yung confirmatory testing natin. Kasi hindi naman agad-agad nasasabihin natin, ay positive siya, positive ganyan. No. So, kailangan muna nating i-confirm yung result. So, ibabalik po natin si baby kung sakaling ang itatawag po sa ating resulta is positive. So, please, dapat siguraduhin natin bilang mga magulang na yung impormasyon na ibibigay po natin, gaya ng tirahan, telepono po natin, yung ibibigay po sana natin ay tama para matawagan po natin or ma-inform po tayo agad kung sakaling may problema po sa test. Pero hindi naman lahat kasi ng pinapabalik is positive yung result. So yung mga ibang kadahilanan ng pag-ulit ng test, pwedeng yung sanggol na kinunan ng dugo
baka less than 24 hours pa siya o wala pa siyang 24 oras. So pag ganun po, pinapabalik po ulit natin para ulitin po yung test. O kaya, dun sa mismong sample, may problema po. For example, contaminated siya or kontaminado yung sample, pinapabalik din po natin para maulit yung test. O kaya, yung unang test, nakitaan siya ng posibleng problema sa kalusugan, kaya pinapabalik po. Okay? So, ano yung mga dapat nating gawin kung positibo yung test? Gaya ng nabanggit ko kanina, ipakonsulta po kaagad sa pinakamalapit na ospital o kaya espesyalista ang sanggol para sa confirmatory test o kaya sa mga iba pang dapat gawin. So, tawag dito, dun sa dati kasi, meron, kumbaga parang may consent for pagtanggi or pwedeng tumanggi yung mga magulang. Pero lagi nating iisipin yung katibayan ng pagtanggi, kinikilala nito yung pagtangging maaaring maglagay sa panganib sa sanggol natin. So hanggat maaari, sana wag natin gamitin yung consent form na yon. Sana lahat magpa-newborn screening. Okay? Um, Ngayon, dumako naman tayo sa mga conditions na tinitest or sinusuri sa pamamagitan ng newborn screening. So dati, meron lang tayo, doon sa tinatawag natin na basic newborn screening, meron lang tayong 6 doon. So ito yung mga congenital hypothyroidism, congenital adrenal hyperplasia, galactosemia, phenylketonuria, glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, at saka maple syrup urine disease. So dati, sila lang yung tinitest. Pero since available na yung expanded newborn screening natin, bukod sa 6 na yon, 28 na yung mga karamdaman or conditions na tinitest ng newborn screening. Okay? So, ano yung mga karagdagan natin na mga conditions gaya ng organic acid disorders natin, endocrine disorders, yung fatty acid oxidation disorders, hemoglobinopathies, urea cycle defects, saka amino acid disorders. Kalimitan, siguro di-discuss ko na lang yung dalawang conditions na malimit nating nakikita sa resulta ng newborn screening natin. So, ang isa ay yung congenital hypothyroidism. So, ang ibig sabihin ng congenital hypothyroidism, ito ay ang kakulangan o kawalan ng thyroid hormone na mahalaga sa physical or mental na paglaki ng bata. Kung sa loob ng 2 weeks, hindi agad nasuri o hindi nabigyan ng hormone yung batang may congenital hypothyroidism, ano yung pwedeng mangyari sa kanya? O pwede siyang maging bansot at magkaroon ng mental retardation. Okay? Next, ang isa sa pinaka-common, lagi-lagi ito ngayon, yung glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency or yung G6PD deficiency. So, ano ba to? Ito ay isang condition kung saan yung katawan naman natin ay kulang sa enzyme na G6PD, yung glucose 6-phosphate dehydrogenase. So, ano nangyayari sa sanggol na kulang na to? Sila ay maaaring magkaroon ng hemolytic anemia na nakukuha pag na-expose po sila sa mga oxidative substances na pwedeng matagpuan sa mga gamot, kemikal at pagkain. Kaya nga, isa sa mga ibinibilin natin or ina-advise sa mga magulang na bago lumabas ang isang sanggol, na sana iwasan muna, iiwas si baby, kalimitan sa mga tinatawag natin na mothballs or naphthalene balls hanggat walang resulta yung newborn screening. Yung naphthalene balls, ito po yung mga nilalagay sa mga candidate para sa mga ipis, yung mga ganyan, ng mga insekto. Siya yung parang maamoy, yung kulay white po siya na bilog. So, siya yung mothballs natin or naphthalene balls. So, hanggat walang newborn screening result si baby, iiwas po natin siya sa pagka-expose. No? Okay? Parang yun lang yun. Oo. So, So, yun yung dalawang pinaka-common, doktora, di ba? opo, Doktora. So, yun lang, yung dalawang yun, sila talaga yung kalimitan na nakikita natin sa mga resulta ng newborn screening natin na nagpa-positive.
Yung mga iba Pag, naman, ano na, tawag dito, bihira, kumbaga. pagka Pero, nagpa-confirmatory ba, doktora, do they have to, like, for G6PD confirmatory, may babayaran ba sila ulit? Dok, meron. Ah, Parang it's 400 yeah, po pag for the confirmatory nagpa-confirmatory test. testing. Ang isang ano pa natin kasi pag kaya paminsan yung mga parents parang hindi na nila pinapa-confirm yung layo din ng mga confirmatory testing natin like sa CVMC or sa Cagayan or kaya buti nga ngayon ano na yung Sa sa Santiago Adventist meron, sa Santiago Adventist, po, doktora. Pero Adventist. yun, pag minsan, kasi naka-indicate na kasi agad, doktora, pag ano sa Mhm. mismong resulta nila, sa may baba nun kung saan sila magpapa-confirmatory testing. Oo. Yung iba na taga dito sa atin, once na nakita yung Cagayan or Ayaw sa na Tubigan, nila. ayaw na nila. So kung Oo. hindi na sila babalik or magtatanong, Oo. yun yung nagiging problem. Oo. Na Pagka meron palang mas gano'n. malapit. Opo, eh may mas malapit naman kung tutuusin. So, yun. So, kung kasi ang gusto natin, sana 100% ng mga newborns natin matest for newborn screening. Matest yung mga conditions na tawag dito na maaaring ma-detect ng newborn screening natin. Kasi sobrang ang dami na ngayon, Dok, eh. Sayang naman. Sayang yung test. Actually, yung binigay kong mga information kanina, galing yun sa pamphlet mismo ng newborn screening na sana kung binabasa lang siya or pinagtutuunan ng pansin, Mhm. siguro well-informed na lahat. Ng mga Kaso yung paminsan, pag binigay mo, nasa bag. hindi na nila babasahin. Opo. Kaya yun, nandun pa rin yung, tawag dito, yung parang pag-alinlangan sa Yes. pagpapagawa ng mga ganyan, ng newborn screening. Kasi nga, siguro nga, sa kakulangan na din ng awareness kung para saan talaga siya. So, Kaya, yun. ang nasabi niyo po kanina, no, yung G6PD, congenital thyroid, hypothyroid, kaya natin to ginagawa ng maaga dahil nagagawan ng kaparaanan na Mm-mm. maiwasan yung mental retardation dahil meron intervention na ginagawa. Oo, doctor. Exactly. Ang newborn screening kasi yung iba tatanungin, pwede ba siyang gawin ng ganito pagkatapos na lang na ilang ganyan, buwan or ganyan, Six araw? months, hindi na siya newborn Nadidipit, screening. oo, nadidipit kasi yung purpose niya na magkaroon tayo ng early detection ng mga conditions na to para mabigayan natin agad ng lunas kung may problem talaga. So, sayang naman. Ay, kasi yung tawag dito, nandyan na. Tawag dito, ano na yung bata, nagpapakita na siya ng signs and symptoms, might as well pagawa na lang natin siya ng mas maaga kaysa yung late. Sayang din kasi po yung test. Isang magandang programa to sa lahat ng mga batang panganak na hindi lang naman dito sa Pilipinas ginagawa, doktora, di ba? Buong mundo Opo. lahat na isa to sa mga test talaga sa ating mga bagong panganak. So, doktora, napaka-informative po ng inyong mga binigay na ah, information, no? Na sana ay mabigyan talaga ng pansin, lalo na ng mga Opo. first-time parents natin, ng mga tagapakinig natin dito sa programang Usapang Pangkalusugan. So, ang bilis po ng oras, no? So, Doktora, if Oo. ever, no, nasabi natin kanina, you are a newborn specialist and nasabi nga po natin yung mga hospitals that you are affiliated. Saan po nila kayo pwedeng puntahan, Doktora, for their newborn babies kung kailangan din? Lalo na yung mga gusto nilang ipatingin na kanilang mga bagong panganak na baby. Saan po kayo nagkli-clinic, doktora? So matatagpuan niyo po ako sa aming bayan, sa San Manuel po, sa District 1 San Manuel. Nandun po yung isang clinic ko. Monday to Friday po yun, 10:30 a.m. until 1 p.m. Except Thursdays, kiklinik ako doon around 2 to 4. And then every Saturdays at Esther Garcia, sa Kawayan din po, 10:30 up to Sawa. So, yun. Pero medyo madami yung pag Saturday sa Kawayan. So, yun po. Pero kalimitan hanggang 2 to 3. Ay, hanggang yun. Kasi 10:30 to 2 to 3 or 4.
Yan. Mas madalas si doktora Ay, ay dagdag ko lang din, Doc, mm, kahit yung mga mothers natin na nanganganak pa din sa mga bahay, yes, oo. kahit sila, pwede pong ipa-newborn screening pa rin yung mga sanggol po nila. Pwede Yes. po silang pumunta sa mga RHUs natin. So, Kasi available meron. po ang newborn screening po natin. Opo. Sa ano, kaya wala na po tayong dahilan or mga balakid para hindi po magawa yung test. So, yung Ay, yung test na mga yon gusto midwife natin mismo ang ligtas lahat. gumagawa, 'di ba, doktora? Opo, Dr. Basta trained po na personnel, healthcare worker, pwede pong gumawa ng newborn screening. Newborn screening. So, ganun po kahalaga ang newborn screening para na rin po sa kinabukasan ng ating mga anak. Gusto natin silang maging malusog physically and mentally. Ika nga. So, nakakapagpaligtas pa din to ng kanilang buhay. So, that's it po for today sa ating programang Pangkalusugan. Thank you po, Dr. Ruth, sa Thank you pagbibigay din po po, ng Dr. Rasi. oras sa araw na to. I-try nga natin, doktora, i-open mo nga yung camera mo para naman makita natin ikaw. Yan. So, at least hindi ka naman nag-anong magsasalita. Ayan po si Dr. Ruth Bertlar. Hi po. Nasa ICU pa po siya. Ayan. So, thank you once again. So, para po sa ating mga Commissions Radio, nawa po sa sandaling panahon ay may naibigay po tayong linaw. Si Dr. Ruth Ber mismo ang nakapagbigay ng linaw at mahalagang impormasyon po tungkol sa ating topic sa araw na to. So, dalangin ko po ay mamuhay tayo ng malusog sa ating katawan at sa ating kaisipan. So, abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado at maybe meron na po tayong makakasamang mga espesyalista para po sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Dito lamang po sa 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat. Thank you, Dr. Ruth.